Meron na? Hmm? Ayan, isang magpagpalang gabi. Nabulol pa. Isang mapagpalang gabi po sa bawat isa. Ayan, isang napakagandang gabi sa lahat. Sige po, start na tayo sa pag-mention, sa pag-share ng ating live stream. Pa-comment naman kung okay na yung boses ko. Naririnig naman. Sige po, start tagging and sharing. Isang pagpalang gabi sa bawat isa. Sige po. Ang oras natin ay 7:18 at mag-start tayo ng 7:20. Medyo natagalan ng konti. Pasensya na. Pasensya na sa mga nag-aabang. Medyo nagkaroon lang ng problema sa internet. Kanina kasi hindi ako makapasok. So, magandang gabi po. Good evening, Nanay Shirley. Mami Chi. Brother RJ. Sino pa ba yung mga nagtatag? Andito na si Rona. Ayan, hello. Shout out agad. Hindi pa nga tayo nagsisimula, no? Ayan. Isang mapagpalang gabi sa mga naririto na. Maraming salamat sa pag-antabay sa ating Speak Life live stream. Ayan, magandang gabi po. Okay, sige. I-mention ko lang yung ating mga taga-tag or taga-mention ng ating mga ang tawag doon? Listeners? Or viewers. Yes. Okay, so we have RJ, Brother RJ, Sandigan. Sino ang Sandigan? Okay, si Mami Chi, si Rona. Ayan, hello. Nanay Shirley, hello po. ¿Cómo estás? Ayan si Chris. From. Ayan si Ja. And si Esther. Wow. And si Ate Anna. Mga mami naman po. Hello. From Nigeria. Ano yun? Ano ngayon? Yung famous na country. Côte d'Ivoire. Medyo mainit. Hello po. Good evening. Okay, so I guess let's start dahil hindi naman tayo naghahabol ng oras, ano? Pero baka mapagalitan tayo ng admin. Ng mga coordinators. Pero sige lang po. Sige, bigyan pa natin ng kahit 2 minutes na pag-tag and share and mention. Sige po, hello. Ayan, magandang gabi, Kuya David Ching.
Wow! Ate Arlene! Yan, sige po. Mention lang tayo. Ate Weng! Ayan. Sino pa ba? Ayan. Sige po, antabay tayo hanggang hanggang matapos itong live stream kasi may tayo. May rule. May rule na bago. Walang shout out sa mga hindi na natili hanggang sa wakas. Ayan, good evening. Ayan si Bea. Bea Palima. Hello, good evening. Sige po, patag ng ating mga kapatid from all over the world. Dahil we are going international na. Ayan, 'di ba? Nakakamangha ang ginagawa ng Panginoon. So hindi ng Pilipinas. Meron tayong PS Japan. Saan pa ba? Saan pa ba meron? Ayan, magandang gabi po, Pastora Mirna. Ayan, magandang gabi. Ayan, sige po. Yan, magandang gabi rin. Ate Miyuki. Miyuki Kida. Hi! Kung di ako nagkakamali, from BS Japan, di po ba? Yan, hello, hello. Magandang gabi. Yan, sige po. Start tayo ng 7:25. Okay. Magandang gabi sa lahat. Ibalikan ko pa yung sinasabi ko kanina, yung bagong rule. Okay, so malalaman natin kung talagang nanood, kung talagang tinapos yung live stream. Doon tayo magbabasa ng shout out. Kasi baka nakatulog. Sayang naman yung shout out. Ayan, sige po. Isang mapagpalang gabi sa bawat isa at sa mga bagong kakapasok lang klase. Ano to? Pastor J! Yan, magandang gabi. From Dulong Crashers. Okay. Klase, what do you mean? May pasok ako kanina. Tagkat lang. Kainagahan ko yung class ko kanina. Kasi Wednesday is for live stream. Ayan, sige po. Ayan, si Brother Roger. Magandang gabi. Ayan, 1 minuto na lang bago tayo magsimula. Sige po, pakibilisan. Bilis. Oh, may klase ako after Speak Live. Hinihintay ko pa kasi ang dami kong i-makeup class. Yan. Super dami. Pastor Jeff. Bigyan mo ako ng student. Private. Sige po. Yan. Hangover. Wala naman. Ang saya nga nung tent makers natin. Ikwento ko na lang sa sa aking testimony. Ayan po, sige. So, ang oras natin ay parang radyo lang, no? Sige po. Start na tayo. Ang oras natin ay 7:25. Sige po, umpisahan natin itong gawain ngayong gabi.
sa panalangin. Ano po? Sige po, sabayan nyo na lamang ako sa maikling panalangin na ito. O Diyos, dakilang Ama, Panginoong Jesus, minsan pa Panginoon, ikay aming pinupuri, pinapasalamatan. O Diyos, sa araw na ito, salamat sa buhay, salamat sa hininga, Panginoon, at sa lahat ng mga biyaya na binibigay mo sa lingkod mo, Panginoon, araw-araw, at sa lahat ng mga nakakasama ako dito, Panginoon, sa aming live stream ngayong gabi, O Diyos. Lord, patuloy mong ibuhos ang iyong biyaya, ang iyong grasya sa bawat isa sa amin, sa iyong lingkod, at sa mga nakikinig, O Diyos. Panginoon, sa gabing ito, dalangin ko, O Diyos, na tulungan mo ang inyong lingkod, Panginoon, na maihayag, O Diyos, ang nais mong maibahagi, Panginoon, sa mga lalong-lalo na sa mga makikinig, sa mga kapatiran man o sa mga bago naming invites, Lord God, sa pakikinig na ito sa live stream. Lord, pangunahan mo nawa ang iyong lingkod at buksan mo ang puso at isipan ng bawat isang makikinig na ma-receive namin, Lord, ang biyaya, Panginoon, na nanggagaling sa iyo. At itong biyayang tinutukoy ko ay yung mga salita, Panginoon, na siyang kalakasan namin, O Diyos, na siyang kinakailangan namin, Panginoon, para sa aming pamumuhay spiritual. Salamat, Panginoon, at sa gabing ito, ikaw po ang manguna, ikaw ang maghari, at ikaw lamang ang maging sentro ng ibabahagi ng iyong lingkod, at sa lahat, Panginoon, na nakikinig, O Diyos, ikaw din ang manguna at siyang maghari. Buksan mo hindi lang ang aming mga mata at tenga, Panginoon, kung hindi lalong-lalo na ang aming mga puso at isipan na, Lord, matanggap namin kung ano man ang pagtuturo, kung ano man ang mga pagtutuwid na nais mong malaman namin ngayong gabi, Panginoon. Salamat, O Diyos, purihin ang iyong mga salita ngayong gabi, purihin ang iyong banal na pangalan. In Jesus' name. Amen. Ayan. Isang mapagpalang gabi muli sa bawat isa. Ayan. Sige po, patuloy lamang tayong mag-tag and mention ng ating mga kapamilya, kaibigan, kamag-anak, or anyone around the world. Ayan, sige po. At bago po tayo magpatuloy doon sa ibabahagi ko ngayong gabi, dako po muna tayo sa ating patotoo or testimony. Isa sa mga pinakaabangan talaga yung testimony, no, ng bawat isa. Kasi hindi joke-joke yung mga hindi naman katang-isip or joke-joke lang yung mga isinishare. Kasi pinag-uusapan totoong buhay. Ano po, ako po ay may patotoo, nagpapasalamat ako sa Lord dahil sa, ngayon, ginagamit pa rin ako ng Panginoon, although maraming pagkakasala, maraming pagkukulang. Okay, so andito ako ngayon, nakaharap sa inyo, ayan, nagsishare ng word, isang karangalan na magamit ng Panginoon na magbahagi ng kanyang salita. At isa rin po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon ay yung kalakasan, pisikal, dahil nitong mga nakaraang like linggo or month starting September, dun nga talaga lagi kong pinapatotoo sa mga gawain namin na ngayon lang talaga ako parang tinrangkaso, nagkalagnat ng sunod-sunod na pabalik-balik. So yun nga, tinatanong ko din or parang nabuo na rin sa isip ko talaga na may tinuturo ang Panginoon, baka inabuso ko lang din talaga yung aking katawan. So, pero merong itinuturo ang Panginoon. Hindi lang sa mga ganitong bagay, pagdisiplina sa physical, kundi disiplina lalong-lalo na sa spiritual. Ayan. So, pinagpapasalamat ko sa Lord na pinagaling ako, of course, at anong tawag doon? Ka-partner. Ka-partner ng pagpapagaling sa akin ng Lord ay ang mga itinuturo niya at yung mga pinaparealize niya sa buhay ko. Ayan, so sa pamilya ko, yung
all aspects of life. So, work, sana may work. Ayan. Ano pa, sa career and also sa family. Tapos, isa pa din sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon na up until now, at least meron pa rin akong student. Matagal ko na pong, ito po talagang work ko ngayon, yung online teaching ay actually, pinag-pray ko po talaga sa Panginoon. Kaya nga, doon talaga po ako, nung makilala ko ang Lord, hindi po talaga ako nag-atubili na magstay sa church dahil alam ko na starting na makilala, matanggap ko ang Panginoon, ipinarealize sa akin ng Lord kung paano ba yung paglilingkod. Meron bang naglilingkod na malayo? Meron naman, pero paano yun? 'Di ba? So, ipinag-pray ko po talaga itong work ko. And, well, along the way, meron talaga, yung agos ng ating buhay, tawag dyan, challenging. Kasi, hindi madali na magkaroon ka ng mga boss na hindi kayo parehas ng tawag dyan, parang mahigpit po talaga kasi sa part, alam to ni ni Pastor Jay na sa linya ng work namin, hindi pwedeng yung laging absent, laging may tawag doon, hindi pwedeng maraming rason. Kulang na lang talaga. Naalala ko nga nung yung nangyari sa Cebu. Tapos, meron akong mga napapanood sa FB na mga nagrareklamo na ganito, mga online teacher. Kasi kahit binagyo na, kahit binahana, hinahanap talaga ng employer. Hindi pwedeng umabsent. Kahit ganun na yung nangyari. So kung ganun, edi ka na, you're fired. Kaya nga, nagpapasalamat talaga ako sa Lord na kahit ganun man yung nangyari, biruin nyo po, almost 2 weeks na 1 week na wala kaming kuryente and almost actually 2 weeks na wala kaming internet. Kanina lang inayos. And kaya dun din ako na bother kasi part ako ng coordinators pero hindi ako makakapag-coordinate kapag nag-start na ng live streaming. Gabi-gabi pa naman. So, nahirapan po talaga ako. And, well, salamat talaga sa Lord. Kahit ganun yung mga pangyayari, kahit na-stress na talaga ako, tingnan niyo po yung buhok ko. Mawala na. Ayan. So, kahit na-stress na, pero yung biyaya at pag-ibig ng Lord, sa buhay ko, hindi nawawala. Na kahit ganun man yung mangyari, nandun talaga yung kapayapaan na binibigay niya. Huwag kang mag-alala. Mawala man yan, meron. merong darating, 'di ba? Merong work na darating pa na talaga. Pero sabi ko nga, etong work ko ngayon, ito talaga ay bigay ng Lord kasi kahit anong mangyari, hindi rin naman ako iniiwanan. Hindi rin naman ako itinatakwil ng aking boss. Kumaga, naiintindihan yung mga nangyayari. Biruin nyo po, almost 2 weeks, wala pong employer na ganun. Walang employer na mag-o-okay sa ganun. 1 day pa nga lang or 2 days na aalisin ka na nila. So, salamat po talaga sa Panginoon. Napakabuti ng Lord sa buhay ko. Yan, and salamat din sa Lord. Medyo hinabaan yung testimony, no? Salamat din sa Lord sa naganap na tent makers. And kasi po, hindi po talaga, nagdadalawang isip po talaga akong mag-attend kasi nga, yung kailangan ko nang makapagklase dahil 2 weeks na, wala akong, wala akong work kasi down yung power, pati internet, so, sabi ko, bahala na, tapos, attend ako ng tent maker, sabi ko nga kay Ja, at least, nawala na yung nawala yung bigat.
And inalis talaga yun ng Lord. Inalis ng Lord yung bigat sa akin. Bigat ng pag-aalala. Ano po? Yan. So, napakabuti po ng Panginoon. Now, dako po tayo sa ating pag-uusapan ngayong gabi. Yung pinaka-importanteng parte nitong live stream natin. Ano po? Kasi ito naman talaga yung purpose ng live stream natin, ang mabahagian ang ating mga kapatid na nasa malayo, yung ating mga pamilya, kaibigan, kamag-anak na nasa malayo na hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon, and also dun sa mga walang, tama ba sabihin walang alam? Hindi, I mean yung mga nangangailangan ng tulong. And we know, lahat naman tayo nangangailangan ng salita ng Panginoon, especially ngayon, sa panahon ngayon na nakikita na natin, nalalaman na natin na malapit na ang pagdating ng Panginoon, di po ba? Nakikita na natin yan. So, buksan lamang ang ating mga mata. Kasi totoo po ang mga nakasulat sa Biblia at nangyayari na ngayon. Ayan. So, dako po tayo sa ating pag-aaralan ngayong gabi. Nandito pa rin po tayo sa November series natin, which is Proclaiming Christ in the Cities, na matatagpuan po sa Acts 17:16 to 34. Now, yung aking pong ibabahagi ngayon, magpo-focus po tayo sa verses 22 to 31. Yan, kung kayo po ay may mga Biblia, although lagi naman po itong binabasa since day 1 ng tama ba, November, hindi, since day 1 nung ibigay yung yung series na to. Okay, pero basahin pa rin natin, di po ba? Para meron tayong Ayan, sige po. Makipagbukas po kayo sa akin. Start tayo sa verse 22. At tumindig si Pablo sa gitna ng Areopago at sinabi, kayong mga lalaking taga-Atenas, sa lahat ng mga bagay ay napapansin kong kayo'y lubhang relihiyoso. Sapagkat sa aking pagdaraan at sa pagmamasid ng mga bagay na inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako na isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi kilala. Yaon ngang inyong sinasamba, sa hindi pagkakilala, siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon ng langit at lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Familiar. Na hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao. Na para bagang siya ay nangangailangan ng anumang bagay, yamang siya rin naman ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. 27. Upang kanilang hanapin ng Diyos baka sakaling maapuhap or parang ma-feel, kasi sa King James, might feel after him. Yan. Nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman ng sinabi ng ilan sa inyong sariling manunula. Sapagkat tayo na may sa kanyang lahi. Yamang tayo nga'y lahi ng Diyos, hindi lahi ng kung ano-ano, ng hayop, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Very familiar, very timely and relevant. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapwat ngayon ipinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. 31.
sapagkat siya ay nagtakda ng isang araw na kanyang ipaghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga, na ito'y pinutunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay. Purihin po ang salita ng Lord. Ano po? Ngayon, sa nabasa natin, alam ko, familiar po kayo sa mga sinasabi at i-connect natin sa mga nangyayari. Okay? Na-feel niyo po yun or na-notice niyo po yun na ang salita, ang Biblia, ano po, ay totoo talaga. Okay? Hindi siya gawa-gawa. Hindi siya katang-isip. Hindi siya gawa sa katalinuhan lamang ng tao. Ano po? Kasi yung nangyari, yung mga sinasalita dito, nag-i-exist pa rin hanggang ngayon. Okay? Lalong-lalo na alam ko may mga idea po tayo, kahit sa mga hindi po mananampalataya na nakikinig ngayon, alam ko po, may idea kayo kung ano po ang tinutukoy ko. At bilang galing din naman sa dating ganong paniniwala, nagpapasalamat ako sa Lord na binigyan ako ng ganitong pagkakataon na na makilala talaga siya. Ano po? Sige, let's go deep. Kasi baka pangunahan ko na yung outline ko. Okay, so kung mapapansin niyo po, ito pong Acts 17, ito na yung second missionary journey ni Paul. At napunta siya sa Athens. Okay? And para sa kaalaman ng bawat isa, yung Athens po ay named after a goddess dun sa yung dinodiyos ng mga Griego, Athena. Kung familiar po kayo dyan or kung may alam po tayo sa mythology na itinuturo po sa mga school ngayon, yun yung isinasaksak sa utak ng mga kabataan. Ano po ngayon, yung about sa mythology, Greek and Roman gods and goddesses, mga Diyos-Diyosan. Ano po? Ayan. So, si Paul, na hinihintay sana si Silas, na dumating doon kasi nga magmula sa Thessalonica at saka sa Berea ay pinipersecute sila ng mga Hudyo, ng kapwa Hudyo. Biruin niyo po yun. Parang ganun din naman talaga hanggang ngayon, ganun din naman talaga yung nangyayari. Ang nagpe-persecute sa atin mostly mga kapwa. Okay? Ayan, so kung babalikan po natin yung mga naunang verses, nakita ni Paul yung kalagayan ng Athens. Kung sa mababaw na pagkakaintindi, parang ang tingin natin namangha si Paul. Oo, namangha po siya dahil sa mga nakita niyang sculpture. Kasi ang Athens po ay tawag dyan, cultured city. Maraming mga sculptures, statues ng mga gods and goddesses nila, mga Diyos-Diyosan. Ayan, so mga gawa po na sa bato, sa ginto, yung mga Diyos-Diyosan nila. At ginagawa nila ng mga statue at doon sila sumasamba. At meron pa silang mga tinatawag na yung mga buildings. Yun, na kahit ngayon nag-i-exist, pero na lang siya, parang tourist spot. Like yung Mars Hill, yung Areopago, sa English ay Mars Hill, yung nag-i-exist pa rin po siya, ayan, sa Greece, pero na lang siya, as tourist spot. Ayan. At, ayan, pagkakita ni Paul, doon sa Athens, nabagabag siya. Talagang yung word na provoke siya na magsalita kasi nga nakikita niya parang kawawa naman talaga tong mga tao na tingnan mo yung matatalino, magagaling, kasi ang Athens po ay dyan din po nanggaling yung mga tinatawag ngayon na greatest philosophers. Mga great philosophers. At sa pinaka-famous, si Socrates, na teacher ni Plato. Teacher ni Plato. Ayan. So, si Socrates, kung kilala natin siya. So, siya ang tinaguri ang isa sa mga tinawag na the great philosophers, matatalino. Diba? Philosophy,
Kaya nga philosophy dahil yung Sophia ay wisdom. Okay, wisdom, and philo ay love. So, lover of wisdom. And nandun na din naman sa pangalan ng city, yung Athens. Athena is a goddess of wisdom according sa Greek mythology nila, na pinapaniwalaan nila. Ayan. So, talagang, etong Athens, they have zero knowledge of God. Okay? Zero knowledge. And, sabi nga, tinatawag nga itong the heart of Gentiles. Okay? Kung sa Berea, kung sa Thessalonica, merong mga Hudyo. Okay? May mga naniniwala sa Diyos. Yun nga lang, mali ang pagkakaintindi. Kaya, nung si Paul and sila say nagpipreach, tinataboy nila. Yung iba naman, naiinggit. Ano po? Kaya napunta si Paul dito sa Athens. Okay? At yung Athens ay the heart of Gentiles. Wala ni isa. Ano po? Yung may idea about sa... Kaya ngayon nakasulat, di ba? Sa inscription ng altar, to the unknown God. Sa Diyos na hindi nakikilala. Tama ba? Sa isang Diyos na hindi nakikilala. Okay? Ngayon, ayan, so, dahil nakapag-attract si Paul sa kanyang pagsasalita, na nabagabag siya, hindi niya mapigilan yung kanyang sarili na magsalita, na di ba nga, sabi kanina, na napaka-relihiyoso nyo. Ano po? And, by the way, yung ginamit kasi sa King James is superstition. May pagkakaiba, yung religious, sa superstition. Di ba? Pamahingin masyado. Pero yung religious kasi parang may law. Okay? Religious is more on doon sa may mga belief or faith. Parang may pinapaniwalaan. Like those Jews na may pinangahawakan sa law of Moses. Ayan, napaka-religious. Like yung mga Pharisees. Okay? Pero nasobrahan, mali yung pagkakaintindi. And yung mga superstitious naman, eto yung mga, lahat na lang bawal. Bawal yung magkakapi ka, may kutsara. Yung mga ganon. Di ba? Pag may patay, may daming bawal. Superstitious. Ano po? Superstitions. Okay. So, ayan. So, ngayong gabi, dun tayo tututok sa verses 22 to 31. Ito po yung sermon ni Paul doon sa Areopago. Okay? Now, si Paul, ang preach niya, kaya nagkagulo-gulo, ano pa, well, actually, dinala naman siya sa Mars Hill, doon sa Areopago, kung saan pinag-uusapan. Di ba kasi kung maalala nyo, yung mga Epicurean and Stoic philosophers, lagi silang on the go kapag may mga bagong naririnig. Like, oh, bago yan ah. Tapos pag-uusapan nila. Yan. Lovers of wisdom. Yan. Ano yan? Gusto nila may mga bagong naririnig. Pero, kapag parang natamaan na yung kanilang paniniwala, yun, same din naman sa atin ngayon. Nagagalit. Okay? Na may mga magpa-persecute na. Ayan. So, dun tayo sa sermon niya sa Areopagos. So, Paul preached Jesus and the resurrection. Na dun po tayo punta muna sa verse 23 na sinabi dyan, na sa isang Diyos na hindi kilala. Okay? Or, yung sa kasi, pinagkuhanan ko, to the unknown God, sa King James Version, may dalawa po kasi akong tawag doon, hypothesis. Tama ba tawag doon? Yung to the unknown God, dahil ito ay mga hintil, okay, walang pinapaniwalaan, or maraming Diyos, okay, kaya nasulat yung to the unknown God, dahil sa dami-dami ng Diyos na sinasamba nila, para walang mag-away-away, to the unknown God na lang. Okay, at yung pangalawa, of course, dito yung sinasabi ni Paul, yung isang Diyos na hindi nyo minarapat na kilalanin. Ito yung ibabalita ko sa inyo. So, dito tayo tututok. Ayan, so Paul preach God's deity. Ayan, sa mga susunod na verse. Ano pa? God's deity, who Jesus is, ano pa ba? Yung sin.
Yes, kasalanan. Kaya nga tawag doon, masakit sa tenga ng mga taga-Athens yung sinabi ni Paul. Kasi nga, aside sa aside sa tiwalag doon sa pinapaniwalaan nila, or aside sa bagong turo, ikaw ba naman na sabihan na makasalanan tayo? Walang mabait, walang taong walang kasalanan. Lahat tayo makasalanan, lahat tayo deserve sa impyerno. Kahit nga hindi hintil, kahit ang Hudyo, nasasaktan pa. Paano yung mga hintil talagang hindi naniniwala, di ba? Kasi nga, kung babalikan yung paniniwalang mga Stoic tsaka Epicurean philosophers, na wala namang ganon. Walang ganon sa kanila. Hindi kinakilala yung kasalanan, walang tagapagligtas, wala sa kanila yon. Kaya yung tinuro ni Paul, bago sa kanila, sa kanilang pandinig. Ano pa yung mga tinuro ni Paul? Ayan, so, lalong-lalo na yung resurrection. Kaya dun sila nang gagalaiti kasi wala naman talaga nun sa paniniwala nila. Okay? Kaya nung sinasabi to ni Paul, siguro kung ma-imagine natin si Paul pa naman, palaban. Yung nangyari nga, di ba, sa Acts 14, na binato siya, tapos nakahiga na siya at akala patay na. Pero after that, tumayo, ayan, buhay pa. Ayan. So, wala talagang inaatrasan. So, isa-isahin po natin yung mga tinuro ng Panginoon at hopefully, meron tayong mga kapatid dito na nakikinig na sabihin na nating bago din sa kanila yung mga maririnig nila ngayong gabi. Ayan, so isa po sa mga shinare ni Paul sa sermon niya doon sa Areopago ay yung the nature of the true God. Nature of the true God. Sino ba itong nag-iisang Diyos? Na dapat kilalanin nitong mga Hentil, mga taga-Atenas, okay, nitong mga Griego. Sino ba ito? Ayan, so nasambit po niya dyan, isa-isahin po natin, sa 24, sinabi niya, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya, palibhasa'y Panginoon, ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. So, Paul preach, yung patungkol sa Panginoon. Okay? Na, tawag dyan, Panginoon ng langit at ng lupa. So, in-emphasize niya yung manlilikha, God as the creator and sustainer of life. Nandun pala yung life sa kabila, 25. Nagbibigay ng hininga. At yan, yung sinabi niya pa dyan na hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng tao. Well, we all know, John 4:24, di po ba? God is Spirit at lahat ng and those who worship must worship in spirit and in truth. Okay, God is Spirit. At meron din yung mga reference sa Colossians. Okay, tugma-tugma yung etong mga verses. Okay, so patuloy po tayo. Sa 25, sinabi niya, ni hindi rin naman pinagdilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. So, kung very familiar talaga ito sa atin ngayon. Kahit yung mga nagsasabing Kristiyano, pero may mga santo na sinasamba. Okay. So, maliwanag na maling-mali ang pagkakaintindi ng iba sa pagka-Diyos ng Diyos. Ang Diyos po, hindi kinakailangan ng mga gawang kamay, nitong mga ribulto. Hindi naman na kailangan na ganyan. Kasi ikaw mismo, lalong-lalo na din yung sa simbahan. Yung nagko-confess. Opo. Ganun, nagawa ko din yun. Nagawa ko din yun. Pero totoo nga, talagang papaliwanag sa'yo ng Lord once na
once na once na talagang ibinigay mo at humingi ka ng karunungan sa Panginoon, ipaliwanag sa iyo sa iyo kung ano talaga yung totoo. Yung confession kasi, okay lang naman mag-confess, pero yung hihingi ka ng tawad, yan, kumpisal. Salamat, Pastor J. Ayun, yung kumpisal. Tama ba, kumpisal? Ano ba? Yan ba yung Tagalog? Sorry, mahina ako sa Tagalog. Ayan. So, yung pag-confess ng kasalanan ay dinadaan pa kasi sa tao. Bali na agad yung sinasabi ng Biblia. Lahat tayo makasalanan. Bakit humihingi tayo ng kapatawaran at yung tao rin nagpapatawad? Sige, pinapatawad. Okay, alisin. So, okay yung panalangin sana na tulungan kita, manalangin sa Panginoon na maalis na yung mga kasalanan mo. Kaso, hindi iba yung mga wordings nila doon pag yun, sa confession room, yung tinatawag. Di ba? Yung individual nagko-confess ng kasalanan. So, iba. Hindi ko na maalala kung ano yun. Pero, ganun po yung nangyayari kasi. So, maling-mali na kahit tayo, ang Panginoon po ay Espiritu. At kahit saan ka man, kahit wala ka sa church, kahit wala ka doon sa confession room, mag-confess ka. Ang pagsisisi, hindi naman depende sa Porket nasa templo ka, nasa magandang templo, saka ka magsisisi. So, kahit saang lugar, pag nagkakagawa ka ng kasalanan, magsisi na agad. 'Di ba? So, hindi nakadepende doon yung natin. Hindi nakadepende sa lugar. Yung confession. Okay? Ayan, sige po, patuloy tayo. Na para kang siya'y nangangailangan ng anumang bagay. Ito din, gusto ko din tong i-emphasize kasi, 'di ba? May mga etong mga Greeks, etong mga taga-Athens, mahilig sila yung nag-aalay para sa prayer nila. Okay, may prayer sila na gusto nilang makuha, tapos aalay sila ng kung ano-ano. Ganon din naman, 'di ba? 'Di ba meron sa atin yung sasayaw para sa fertility. Okay. Actually, yung mga bagay na yan ay galing din naman talaga sa kanila na yung mga Diyos-Diyosan nila kasi iba-iba. May sa wisdom, eto si Athena. Merong sa fertility, yun si Aphrodite ba yun? Yung maganda daw. Ayan. So, sa kada hihingi nila, like livestock. Okay? Livestock, si Dionysius ba yun? Basta, nakadepende sa Diyos yung hihingi nila. Okay? So, wisdom. Kung gusto daw nila ng karunungan, hingi sila kay, doon sa Gino-Diyos nilang si Athena. Diyos ko. Ngayon. So, napakamali. Sa mga katulad ko po dati, na katulad ko na nalinlang sa mga bagay na yon. Kasi, favorite ko din po talaga sa English, yung mythology. And talagang napagtanto ko na actually tinatanong ko pa to nung mga una-una ko pa lang sa church, tinatanong ko talaga, nakikipag-dialogue po talaga ako kay Pastor Carl. Tinatanong ko kasi yan. So, saan galing? Kailan nag-umpisa? Si ganito pala yung mga Gino-Diyos nila. Ganun. Ayun nga, di ba, yung tinawag si Paul and si Bernabe na Zeus and Hermes. Okay, yung Zeus tsaka Hermes, yun, Greek version yun ng gods nila, mga Gino-Diyos nila. Tapos yung Jupiter naman, kasi sa ibang salin, Jupiter tsaka yung isang pangalan? Basta yung kasama. Yun? Roman version. Roman version yun ng gods nila. So, may Greek version, may Roman version sila ng mga Diyos-Diyosan. Ayan. Sige po, patuloy tayo. Saan na ba tayo? Ayan.
So, yamang siya rin ang nagbibigay sa lahat ng buhay at ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Dito na po yung kanina na sinasabi ko, pinakilala ni Paul na itong Diyos na hindi nyo minagaling nakilalanin, ito yung binabalita ko, siya yung may likha ng langit at lupa, Panginoon ng lahat ng nilikha. Ano po? Sorry? Panginoon ng lahat ng nilikha at siya ang nagbibigay sa lahat ng buhay ng hininga at ng lahat ng mga bagay. Okay? The sustainer of life. The creator and sustainer of life. Ano pa? Dako tayo sa verse 26. Sino naman? Ano pa pala? Sorry, sino naman? Ano pa pala? So, bukod sa creator tsaka sustainer, siya pa yung at ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na itinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan, ruler of all nations. Okay? Ginawa niya sa isa ang bawat bansa. Ibig sabihin, nagmula sa isang angkan lang talaga. At ginawa, ang tawag doon, isa sa bawat bansa ng mga tao upang, ayan, yung kalat-kalat na namuhay sa iba't ibang bansa, pero iisa lang ang pinanggalingan at iisa lang talaga ang ruler lang lahat ng nasyon. Okay, so diretso po tayo upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maapuhap nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Now, they should seek the Lord. Kaya ikala mo talaga malayo. Pero ang katotohanan, hindi naman talaga lumayo at hindi naman talaga lumalayo ang Panginoon. Actually, kung iisipin po natin, siya yung laging sumusuyo. Tayo, na makasalanan, tapos sinusuyo ng Diyos na may likha sa atin. Wow! Napakaswerte naman natin. Napakaswerte po talaga natin na may Diyos tayo. Na may Diyos tayo na napakamahabagin, na punong-puno ng pag-ibig, na kahit gaano katindi yung kasalanan natin, still, ina-accept tayo. Ano po? So, yun yung hindi minsan nare-realize ng tao, kaya't kung ibigay na lamang yung buhay nila sa kamatayan like suicide, ganun-ganun na lang, hindi pinapahalaga ng buhay. Dapat sana maintindihan natin kung paano tayo pinagtanggol ng Lord, kung ano yung ginawa niya, binigay niya ang kanyang buhay para lang sa buhay natin ngayon. Tapos ganun-ganun lang natin yung buhay natin ngayon. 'Di ba? Naman. Sino ba tayo? Wala tayong ambag nga, 'di ba? Sa kaligtasan wala tayong ambag. Anong ambag natin? Kasalanan. Nakakahiya sa Lord. 'Di po ba? Ayan, sige po. At yan, sabi sa 28, sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao, na gaya naman ang sinabi ng ilan sa inyong sariling mga manunula, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. Kahit po yung mga philosophers, naniniwala din naman sila kung isa-search natin, pag-aaralan natin, ano yung mga pinapaniwalaan nitong mga pilosopo, nitong mga philosophers, yung sa Greek philosophers or Roman philosophers man yan, may iisa din talaga silang principle na naniniwala sila sa Diyos. At may nabasa nga ako na si Socrates daw, yung tinutukoy na Diyos niya sa mga sinasambit niya, ay hindi doon patungkol sa mga Diyos-Diyosan. Tungkol din talaga yon sa probably ang tinutukoy talaga ay yung nag-iisang Diyos, na siguro hindi niya din kinilala na ang pangalan ay Jesucristo. Okay? So sayang yung chance na makilala niya. Sayang yung talino kapag hindi mo kinilala ang Panginoong Jesus. 'Di ba? Sayang yung talent. Okay, so patuloy po tayo. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos. Eto, medyo
natatawa ko kasi, 'di ba, yung ang pagkakaalam kasi ng iba at naninindigan sila na sila ay galing sa unggoy. Sino yung galing sa unggoy? Hindi tayo yon. Hindi po ako yon. At hindi rin ang church namin. Ayan. So, well, ako po, siguro hindi naman to makikita, di naman to maintindihan, di naman to makikita ng estudyante kong Chinese na minsan ay napag-usapan namin. Sabi ko, na saan ba nanggaling yung yung tao. At talagang, niya, pinush niya. Sa evolution, yung sa evolution, sa unggoy talaga, sa monkey. Sabi ko, ikaw lang yun. Huwag mo akong idamay. Hindi, pero lang, nagjo-joke lang naman ako, Pero totoo naman, di naman talaga ako galing sa unggoy. Di naman tayo galing sa unggoy. Mukha ba tayong unggoy? Ayan. So, tayo po ay lahi ng Diyos. Okay? Tayo ay galing sa lahi ng Diyos. Hindi, yamang tayo ngay galing, o yamang tayo ngay lahi ng Diyos, ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto. You know, responsibilidad po natin na kilalanin ang Diyos natin. Kung naniniwala ka na ikaw ay galing sa Diyos, ikay galing sa lahi ng Diyos, lahi ni Adam and Eve, di ba dapat mas marapatin mo na kilalanin yung Diyos mo at hindi mo papaniwalaan yung sinasabi dito katulad ng ginto, pilak o ng bato na inukitan, inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. So kung naniniwala ka na ikay lahi ng Diyos, ba't ka naniniwala doon sa mga sa mga ribulto? Diba? Okay, kasi galing naman ako as a testimony. Ganun kasi yung ganun kasi yung parang binaba na galing sa magulang, 'di ba? Kaya nga minsan napapag-usapan namin, sana sa atin mismo mas stop na yung matigil na yung mga ganyan, yung mga kaisipan na ganyan sa atin na mismo kasi kawawa yung mga henerasyon na susunod sa atin. Yung mga henerasyon na susunod sa atin, kawawa. Bakit kawawa? Dahil hindi natin sa kanila inihayag yung totoong Diyos. Naniwala sila sa mga tradisyon, naniwala sa mga sa pinapaniwalaan ng kabihasnan. So, yun, magdadala sa kanila sa kapahamakan. Okay? 'Di ba ang sabi, ang mga maliligtas lang ay ang mga mananampalataya sa Diyos. Amen. Yung mga mananampalataya. Yung mga hindi nananampalataya, hinatulan na po. Okay? At hindi lang doon nagtatapos. Kasi 'di ba, Mark 16:16, manampalataya ka at magpabautismo. 'Di ba? So, marami pang kasunod 'yon. Okay, sige po. Ayan, sabi dito, yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabihasnan at katalinuhan ng tao. Sana, sana sa mga kapatid natin na hindi naniniwala na ang Diyos ay espiritu at patuloy na sumasamba sa mga ribulto. Okay? Kasi kahit unang-una pa man, balibalik ta rin natin ang Biblia, kahit una pa man, Genesis. At yung sa, sorry po, yung sa Exodus, yung binigay ng Panginoon 10 utos, 'di ba? Bakit yun ay hindi matanggap or kahit napakasimpleng unawain, pero ayaw lang talagang unawain. Kaya yun. 'Di ba? So, itigil na natin yung panlilinlang ng dyablo. Itigil na or magkaroon tayo
ng paninindigan, ang Diyos ay espiritu at hindi siya dapat sambahin dun sa mga ginagawa nating ribulto. Gawa sa ginto, pilak o bato, kahoy, yan po ay nasisira. Okay? Pero yung totoong Diyos na dapat sinasamba natin, yun yung totoong Diyos, yun ay espiritu, na kahit saan ka man pumunta, kasi yung ribulto, nasa loob lang yan ng simbahan. Pag-alis mo ng bahay, wala na, hindi ka nakasama. Diba? Sabi nga ng Biblia, may tenga, hindi nakakarinig. May mata, hindi naman nakakakita. May kamay, hindi naman nakakagalaw, hindi naman nakakahawak. May paa, di naman nakakalakad. Totoo naman, di ba? Psalms 115, di ba sinabi yan doon? At sinabi pa doon na yung mga gumagawa noon, kaparehas nung ginawa nila. Yung taong gumawa ng ribulto, yung ribulto kaparehas din naman nung gumawa nung tao. Parehas nga na may mata. Yung tao na nagbubulag-bulagan sa katotohanan, may mata pero hindi nakakita. May tenga, di nakakarinig. O yan. Ang pangit na compare tuloy. Na ang taong sarado ang pag-iisip. Lalong-lalo na sa salita ng Panginoon, sa Biblia. Okay? Ikinumpara doon sa ribultong ginawa din naman ng tao. Parang kaparehas, walang pinagkaiba. Okay, sige po, patuloy tayo. At yan, so, doon ang unang mga preach ni Paul ay about sa nature of God as the creator and sustainer, the ruler of nations, and ama ng lahat, father of all. Yun yung nabasa natin kanina sa 28 to 29. At yung sa verse 30 naman, tingnan natin, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos, datapwat ngayon pinag-uutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Mangagsisi, repentance. Na kung sa halimbawa na tayo yung mga hintil, tas hindi naman tayo naniniwala sa mga ganun-ganun, diba? Kasalanan, redemption, repentance, wala tayong idea. Anong magiging reaction mo? Anong magiging reaction kaya natin? Mangagsisi kayong lahat, mga makasalanan. Parang baliw na to si Paul. kung may isang nagsasalita doon, parang baliw naman to. Mangagsisi, hindi naman ako nakagawa ng kasalanan. Pero yun nga, alam niyo po, itong mensahe ng Panginoon ngayon, talagang, kaya nasabi ko timely and relevant. Parang parang pageant lang. Timely and relevant kasi nga, kailangan na nating, bilang isang mananampalataya, kailangan nating magmadali na maihayag ang salita ng Panginoon. Tumatakbo ang oras, di natin alam ang pagdating ng Panginoon, pero yung mga senyales na malapit na siya, malapit na po talaga siyang dumating. Kaya nga, laging paalala ng Lord, magsisi na sa mga kasalanan. Huwag nang patigasin ang mga puso at isipan. Naalala ko kung mababasa niyo po, yung sa Berea, sa mga nauna nitong verses, sa Acts 17 pa rin. Kasi itong tema natin ay nagsimula sa 16. Okay, siguro, nasa siya? Ayan, nasa 9. Yung mga Berean, sabi ng Lord, marami siyang tao doon. Ibig sabihin, marami ang naniniwala. Kailangan lang may may mag-provoke sa kanila na, uy, tama yung paniniwala nila, yung faith nila, at yung hinihintay nilang Messiah na preach ni Paul, tama yon sa Berea. Kasi nga, open yung kanilang puso at clear yung kanilang mga utak. Clear yung kanilang mga, brain? Mind, sorry. They have clear minds and open hearts na matanggap. Ibig sabihin ay ready talaga. Ni-ready ng Lord yung kanilang mga puso at isip. Na nung minsay si Paul ay nag-preach, agad nilang tinanggap.
So, sana ganun din po tayo. Okay, sana ganun din po tayo. Okay, sige po, patuloy tayo. At yung sa verse 30, basahin po natin. Ang mga panahon, sorry, nabasa na po pala natin. Dako tayo sa 31. Okay? Sapagkat siya'y nagtakda ng isang araw sa kanyang paghuhukom sa sanglibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga. Okay, walang iba po kundi ang Panginoong Hesukristo, na ito'y pinatunayan niya sa lahat ng mga tao nang siya'y buhayin niyang maguli sa mga patay, yung resurrection. Ito na yung talaga nanggagalaite itong mga hintil dahil yung paniniwala nga ng mga Epicurean tsaka Stoic, ay sobrang hindi magkatugma doon sa inihahayag ni Paul sa kanila. Okay? So, doon na sila. Pero, ang kagandahan po, na ang kagandahan nitong tema natin ay dahil etong sinalita ni Paul doon sa mga taga-Athens, ay ganun din naman talaga, timely and relevant sa panahon natin ngayon. Amen ba? Amen po ba? Kasi ang daming talagang mga taga-Athens pa. Ang daming mga taga-Athens dito sa mundo, dito sa lugar namin. Ang daming Diyos. Ang daming Diyos-Diyosan. Okay? Minsan din naman naniniwala sa mga kaya wala talagang pinagkaiba. Naniniwala sa yung reincarnation. Kahit ultimo yung butterfly kinakausap. Lolo. Yung mga ganon. Tapos yung, pa ba? Basta yung mga, wala talagang pinagkaiba. Parang Athens lang naman itong place na to. Sa wari ko lang kasi wala talaga siyang pinagkaiba. Ayan, so, sa dami ng ibinahagi ni Paul sa mga taga-Athens, magmula sa nature of the true God, kung sino ang Panginoong Jesus, yung creator, sustainer, ruler of nations, father of all, hanggang sa pagsisisi, hanggang sa judgment, pagsisisi hanggang dun sa, judgment, sa paghuhukom, na yung kasalanan, na ikay makasalanan, na tayo makasalanan, sa impyerno tayo pupunta. Ngunit, merong tayong Diyos, na bumaba, hinubad ang kanyang pagka-Diyos. Kasi yun naman talagang ebidensya, bakit siya nag-resurrect, diba? Siya ay Diyos, kaya nagawa yon, resurrection. Okay, so yun yung mga hindi yun yung mga bagong aral sa tenga nitong mga taga-Atenas, lalong-lalo nitong mga Epicurean at Stoic philosophers. Pero ang kagandahan, sa dulo nito, sa verse 34, diba, merong na-convert. Yung mga yung Areopagita, si Dionisio at si Damaris. So, purihin ang Panginoon dahil alam ko nung itong pangyayari yung sa Athens at nangyayari din to ngayon, may mga nako-convert. Kaya nga, ito po yung para sa conclusion or sa application nitong pinag-aralan natin ngayong gabi. Okay, meron lang po ako mga puntos na gusto kong na kailangan malaman. Una, sa mga unbelievers, sa mga hindi po mananampalataya, sa mga kamag-anak natin na naririto na wala pa sa pananampalataya, hindi pa kinikilala kung sino ang totoong Diyos. Yung tinutukoy ko pong totoong Diyos ay espiritu, hindi yung inanyuan. Hindi yung gawa sa bato, hindi gawa sa kahoy. Okay? Sa mga kapatid po natin, sa mga hindi mananampalataya, I encourage you to know your God who created you. Kung sino yung lumikha sa'yo. Dapat maging mabusisi ka. Di ba sabi nga ng Lord sa Jeremiah 29:13, you will seek
and find me, you will seek me and find me if you seek me with all your heart. Kung buong puso mo akong hahanapin. No, kung paano lang, paimbabaw lang yung paghahanap mo, tapos sinabayan pa ng katamaran, ano po, ng katamaran, pagbabasa ng Biblia, hindi mo talaga makikilala kung sino yung totoong Diyos na tinutukoy po natin, pinag-aaralan natin dito. At yung tinutukoy ng Biblia. Ano po? At ano pa? Have a clear head. Yung sinasabi ko clear mind. Have a clear head and open heart, gaya po ng mga Bereans. Yung mga Bereans, nasa, dito din, Acts 17, verses 9 onwards. Ano po? Na naging open po sila doon sa nagsasalita. Ay, tapos, etong mga Bereans kasi po, na habang nagpipreach si Paul, or after preaching ni Paul, talagang, meron silang, like, the urge to seek kung totoo ba yung sinasabi nitong taong to, ni Paul. So, ganun, kaya natanggap nila talaga. Kaya sinasabi dyan, open hearts. Kasi, pag meron kang close heart, di mo talaga marireceive. Parang, narinig mo lang, nagsalita, okay, ganun lang yon, tapos na. Pero yung open heart na sinasabi dito, yun yung narinig niya, pero nagda-doubt siya, totoo ba yun? So, ngayon, gagawin niya, magsisik siya, or magbabasa siya. Totoo nga, nabasa sa Biblia. Tama nga, yung sinasalita nito ni kapatid. Okay? Ganun po sana yung maging kaugalian natin. At ano pa, be curious. Ano po? Ano bang purpose mo? Na hayaan na lang, go with the flow na lang kung anong nangyayari, kung anong sinasalita, kung anong naririnig, ganun na lang. Ano po? Yan. So, wag tayong mag-stop doon. Dapat, you have to know everything about you, yourself. Kilalanin mo din yung sarili mo, baka kaninong lahi ka na galing. Di ba? At yung pangalawa po, para naman sa mga mananampalataya, sa mga kapwa ko mananampalataya, this is also an encouragement to you, sa atin. Actually, sa atin lahat. Ano po? Unang-una, do not hesitate when your leader gives task. Kakatapos pa lang ng Dant Makers, Do not hesitate when your leader gives task. You don't know how much people would be saved when you go into the city and preach, gaya po ni Paul. Hindi siya nag-aatubili na mag-speak. Kahit saan pa yan. Di ba nga? Una, mga templang pinapasukan nila, mga sinagoga. Mga Hudyo naman talaga mga audience doon. Pero ito, napunta siya ng Athens. Wow, zero knowledge of Jesus Christ, zero knowledge of the one true God. Pero hindi siya nahiya, hindi siya nag-hesitate. Na magsalita sa gitna ng mga taong yon, kahit tinatawag ng mga matatalino. Okay, mga philosophers. Kasi hindi natin alam. Okay, at hayaan natin ang Lord ang mag-convict sa kanila, sa mga maririnig nila. Pangalawa, be encouraged and strengthened by how the early Christians did their part just to preserve the gospel. Alalahanin din natin yung mga pagpapagal ng ating mga kapatid, lalong-lalo yung mga apostol. Ano po? Ayan. So, alalahanin natin. At sa bagay na yon, doon tayo makakakuha ng kalakasan din naman. Sila nga nagawa, ba't tayo hindi? At naalala ko yung sinabi ni Brother Roger na ano bang ina-expect natin? Ang pagsunod sa Lord ay ahay ba? So, kung ano yung ginawa, ano yung naging karanasan ng mga apostol na nababasa natin sa Biblia, ganun din po yung mararanasan at nararanasan natin ngayon. Okay? Hindi naman tayo iba sa kanila, di ba? Depende. Yung iba-iba. Ayan. So, at last po, pang-tatlo pala. Sorry. Know your message and your audience. Okay? So, kailangan alam mo kung ano yung pangangailangan ng mga tao. 'Di ba si Paul, alam niya kung ano yung ipipreach niya. Kung Hudyo, eto yung doon siya magbabase sa law of Moses. Kung mga hintil naman, doon siya muna sa mga basic. Know your true God. Know the one true God. Okay, doon siya. Okay, so kailangan niyang kailangan nating malaman or kailangan nating
ayusin. Kaya nga ini-equip tayo, 'di ba? Para ready tayo to preach outside, to proclaim the gospel of Jesus Christ sa lahat ng syudad. Dapat ready tayo. Know your message and also your audience. Naalala ko yung nag-mission sa Burias. Okay. Ayan, at yung panghuli po, ayan, so last part na tayo. Ayan, expect different reactions. Okay? Expect different reactions. Hindi lahat ng nakakausap mo pare-parehas ang pagtanggap. Meron talagang yung kulang na lang ay barilin ka. Ayan. Ayan. So, not everyone will believe, but our task is to faithfully proclaim the truth. Yung katotohanan. Yun yung i-aim natin. Ano po? Ano man ang kanilang maging reaksyon, wala na tayo doon. Kaya nga sinasama natin sa prayer, di ba? Lord, ikaw nang bahala sa kanila. So, wala tayong bang gagawin. Kundi, yun lang, i-proclaim natin. Gawin natin kung ano yung pinapagawa ng Lord. Huwag tayo doon sa mga reaksyon ng mga nakikinig sa atin. Alalahanin natin yung reaction ng Lord sa atin. Ano po? Sa pinapagawa sa atin. Ayan, so purihin po ang Panginoon sa gabing ito. Ayan, so medyo sumusobra ako ng konti. Ayan, bumabawi lang ako kasi last time ang konti nung na-share ko. Ayan, so maraming salamat po sa lahat ng mga naririto pa. We only have 21 viewers. Nakatulog na yung iba. Ayan, sige po, tayo ay manalangin para sa pagtatapos at ipanalangin din natin. Yung word ng Lord. Okay? Ayan, sige po. O Diyos, dakilang Ama, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, na naibahagi ngayong gabi. Nawa ang lahat ng nakarinig ay nakatanggap ng biyaya na ito, Panginoon. They had open hearts and clear minds, Panginoon, para tanggapin ang mga salita mo. At Lord, maging kagamit-gamit nawa ang etong mga salita mo, Lord, lalong-lalo na sa mga lingkod mo, O Diyos, na na nangangailangan, Panginoon, ng kalakasan, ng encouragement, Lord, na galing sa'yo, na tunay nga, Panginoon, ay kinakailangan namin sa aming spiritual na buhay. At Panginoon ko, dinadalangin ko, Lord, na lahat ng mga nakarinig, mananampalataya man o hindi mananampalataya, o dun sa mga nagda-doubt pa, Panginoon, Lord, ikaw po ang siyang manguna sa amin. Samahan mo po ang bawat isa, lahat, Panginoon, mananampalataya at yung mga nagda-doubt pa, Lord, na bigyan mo ng pagkakataon, O Diyos, na makapagsisi pa, Panginoon. Alam namin, Lord, na kaya mo to ginagawa, Panginoon, na ang dami ng panahon na sana ikaw ay na dapat sana ay ikaw ay dumating na, pero alam namin na sinabi mo sa 2 Peter na binibigyan mo ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi para lahat ay mapunta sa iyong kaharian. Kaya salamat, O Diyos. Salamat dahil napakabuti mo, Panginoon. Salamat dahil napakamahabagin mo. O Diyos, punong-puno ka ng pag-ibig, Lord. Ayaw mong isa man sa amin ay mapunta sa kapahamakan. Kaya, Panginoon, bilang ganti, O Diyos, na kaming mga lingkod mo ay magpapatuloy, O Diyos, na naganapin, Panginoon, kung ano man ang iniutos mo sa amin. Kaya tulungan mo lamang kami, Lord, dahil kung hiwalay kami sa iyo, ay talagang makakaranas kami ng mga paghihirap, O Diyos, at hindi namin kakayanin din, Panginoon. Kaya sana nawa, Panginoon, ay samahan mo lamang kami hanggang sa pagdating mo, O Diyos. Lord, salamat sa mga salita mo. Purihin ka, Panginoon. Purihin ang iyong dakilang pangalan, Panginoong Jesus. In Jesus' name, Amen. Ayan, natapos na po tayo sa ating live stream ngayong gabi. At yan, dako na po tayo sa ating shout out. Ayan, good evening po and God bless sa lahat ng mga nakinig, sa lahat ng mga nag-join sa ating live stream. Ano po? Ayan, ay salamat po. Ayan, si Tatay Tony Paulo, salamat sa pag-share. God bless. Ayan, Nanay Shirley. Ayan, shoutout na po tayo. Sige po, ang isa-shoutout ko lang talaga yung mga
nagko-comment. Kasi nga, sinabi ko kay Leia na ang shoutout ko yung mga yung mga gising pa. Ayan. Ayan, maraming salamat po. Pero, syempre, hindi ko rin naman nakakalimutan i-shoutout lahat ng ating mga pastor. Ayan. Okay, unahin ko na yung ating pastor from Dulong Crusher. Ayan, Pastor J. Lumen. Hello, hello, Pastor. Ayan, sa ating mga kapastoran din sa Tapel. Ayan, Pastor Berting Salisi, tsaka kay Pastor Pogi, na sino kaya yon? Pastor Vicente. Ayan, ang pastor ng Kanumay, Pastor Albarico Flores. Ang pastor ng Barian, Pastor Bong Flores, ang aming pastor sa Piedran, Pastor Carl Sandigan. Sino ang Sandigan? Ayan. At syempre, ang pastor natin sa main church. Nandito ba si pastor? Baka nakangiti na yun pag tinawag ko. Ayan. Ayan. So, good evening po, Pastor Aldwin and Mami Lloyd. Ayan. From Antipolo. Woo! Wala tayong confetti. Kamay na lang. At syempre, hello sa ating mga kapatid from Antipolo na laging ano yung tawag doon? Nakaantabay. Ayan. Syempre, sa lahat naman from Antipolo to Badian, to Tapel, to Pidoran. Ayan. Ano pa? Dulong Crusher. And also sa ating mga kapatid sa Japan. Hello po. Maraming salamat sa pakikinig. At sa panunood. Ayan, sa atin namang mga viewers. Ayan, sa unahin ko si Pastor Ramir na. Naku, makakalimutan ko yung magandang pastora sa Antipolo. Ayan, sige po, Pastor Ramir na. Ayan. Alright. Okay, dako tayo sa ating... Ayan, Burias! Sino sa Burias? May kanumay na. Pastor J talaga. Ayan. Siguro sa Burias si Chris. Ayan, sige po. Sige. Umpisahan natin. Siyempre, of course, shout out sa ating kapatid, Brother Chris, sa Legazpi. Hello! Legazpi, Japan. Okay. At si Mami Chi. Ayan. Hello po, Mami Chi. Mami Chi. Ang walang sawang tawag doon, walang sawang nag-care sa amin kapag pupunta kami ng Antipolo, lalo na sa mga foods. Di talaga kami ginugutom niyan. Kaya tara na. Ayan, salamat po sa pagantabay. Of course, Ate Kaka, Karen, Lucriana, hello, and Ate Ella. Ayan, mga kapatid ko dito sa Piudoran na naka-live stream. Ayan. And, ayan, si Tatay Tony. Hello po. Kumusta po kay Nanay Zildan? Si Mabi Z. Ayan. And Brother Roger. Wala nang mapapa-shoutout. Ayan, sige po. At syempre, sa lahat ng mga kapatid natin, na nakarinig, shout out sa lahat sa inyo. And, dalangin ko na, kung ano man po yung mga narinig natin, nawa ay, kaya nga, sabi ko kanina, maging Bereans tayo. Open heart and clear minds. And, syempre, makakalimutan ko ba yung ating mga coordinators, yung ating mga masisipag na coordinator, Sister Leia and Sister Anna. Ayan. So, maraming salamat po sa inyo. At, pasensya na minsan ay nagpapasaway. Lalo mga taga Bicol, So, and know that we appreciate your efforts, lalong-lalo na sa pag-coordinate sa mga speakers. At, na-appreciate po namin yon na talagang on the go. Sige na, next. Okay, ganito gagawin. Ayan, Mami Zildan.
Ayan, hello, shout out. And, ayan, si Ate Jing from Malaysia. Nasa Malaysia. Good evening po, Ate Jing. Okay, wala na po ba? Meron po ba akong nakalimutan? Pa-comment naman. Sino pa yung nakalimutan ko? At aalalahanin natin. Asa na si RJ? Wala na si RJ. Okay, sige po. At maraming salamat sa lahat. Ayan, so gusto ko man i-extend pa sana kasi may Bible study pala kami. Ayan, sige po. God bless sa lahat. At don't forget to also stream yung Speak Life live stream para bukas. Ayan. Ayan, okay, hello. Ayan, so patuloy lamang po tayong makinig. Ano po? Makinig ng salita ng Panginoon. Ito ay kinakailangan natin, lalong-lalo na ngayon. So, walang magsasawa. Amen? Walang magsasawa sa salita ng Panginoon hanggat dumating ang Lord. Amen? Para sama-sama tayo. Ayan, humina yung net. Sama-sama tayo doon sa kaharian niya. Amen? So, purihin po ang Panginoon at God bless sa lahat. Bye-bye! Bye-bye po. Parang nag-ESL na ako.